Ang kwentong ito ay base sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan ng ilang mga Pilipino tungkol sa mga albularyo at aswang. Layunin nitong maghatid ng libangan, takot, at pagninilay sa kabuuan ng kwento. Hindi ito nagnanais na siraan ang alinmang relihiyon, kultura, o individual. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya maliban kung tahasang nabanggit. Maging bukas ang isip at hayaang maglakbay ang iyong imahinasyon sa gitna ng kadiliman ng mga kabundukan at kababalaghan ng mga liblib na baryo. Sa pinakaliblib na bahagi ng bayan ng San Roque, sa paanan ng bundok Tanawen, ay may isang baryong halos nalimutan na ng mundo. Sa gitna ng katahimikan nito, may isang pamilyang kilala sa kakaibang kakayahan, ang angkan ng mga albularyong sinauna pa ang pinagmulan. Sila ang pamilyang De La Cruz, na ayon sa matatanda, ay may lahing nagmumula pa sa isang babaylan na nagngangalang Kaagwara, isang tagapagpagaling, tagasugo ng orasyon, at tagapagtanggol ng baryo noong panahon ng Kastila. Pinaniniwalaan na ang kanyang dugo ay hindi basta-basta. May halong banal na itim, isang lihim na kapangyarihang inilaan lamang sa mga ipinangakong tagapagtanggol ng kalikasan at espiritual na balanse. Habang lumilipas ang mga salinlahi, ang angkan ay hindi lamang nanatili sa sining ng panggagamot gamit ang mga dahon, langis, at orasyon. Napagtagumpayan rin nila ang maraming labanan laban sa mga nilalang ng dilim, mga lamang lupa, maligno, tikbalang, at higit sa lahat aswang. Sa panig ng baryo, sila ang takbuhan ng mga takot, may sakit, at ginugulo ng mga multo. Ngunit sa panig ng kasamaan, sila ang tinuturing na kaaway. Sa bawat panibagong anak na ipinapanganak sa angkan, isang panibagong pag-asa ang umuusbong, at isang panibagong banta sa mga nilalang ng dilim. Ang pinuno ng angkan sa kasalukuyan ay si Apolinario de la Cruz, o Lolo Apo, isang matandang may puting-puting buhok, nangingitim na mata, at makapangyarihang baston na yari sa kahoy ng puno ng tsi-kamatayan, isang puno na tumutubo lamang sa lugar kung saan may namatay na aswang. Si Lolo Apo ay kilala sa buong San Roque bilang albularyong hindi mamatay-matay dahil sa dami ng beses na siyang muntik mamatay sa engkwentro pero palaging nakaliligtas. Sa bawat henerasyon, tanging isa lamang ang pinipili upang humalili sa pamumuno ng angkan. Sa pagkakataong ito, napili si Elias, ang bunsong apo ni Lolo Apo. Tahimik, matalino, at hindi pa kailanman lumaban sa anumang espiritual na nilalang, ngunit siya ang may kakaibang tandang mula pagkasilang. Isang tatsulok sa kanyang palad, itim na tila usok, na hindi nawawala kailanman. Ayon sa hula ni Camelinda, ang matandang mambabasa ng dahon sa kabilang baryo, kapag lumitaw ang aninong tatlong mata sa gabi ng pulang buwan, isang dugo ng angkan ang magsasara ng daan ng kadiliman, o bubuksan ito ng tuluyan. Si Elias ang pag-asa, ngunit siya rin ang posibleng pagbagsak ng lahat. Ang buong baryo ay naniniwala sa kakayahan ng angkan. Tuwing pista, sila ang naatasang maglinis ng espiritu ng simbahan. Tuwing gabi ng bagong buwan, sila ang nagbabantay sa mga bata. Ngunit sa likod ng kanilang lakas ay ang laging panaghoy ng sakripisyo. Marami sa kanilang mga ninuno ang namatay sa pakikidigma. At bawat tagumpay ay may katumbas na luha, dugo, at buhay. Sa katahimikan ng gabing iyon, habang binabasa ni Elias ang lumang aklat ng orasyon ng kanyang lolo, may kumalabog sa pinto ng kanilang kubo. Tumayo si Lolo Apo. Hindi na siya nabigla. Alam niyang darating ang panahong ito. Simula na, Elias, bulong niya. At sa unang pagkakataon, narinig ni Elias ang malamig na sigaw ng hangin na tila umiiyak. May paparating. Buwan ng Pebrero, malamig ang hangin, at sa baryo ng San Roque ay mas maagang nagsasara ng bintana ang mga tao. Wala mang ulan, ramdam ng lahat ang bigat ng gabi, tila ba may mabigat na matang nakamasid sa bawat sulok. Isa-isang binabalot ng katahimikan ang mga kubo. Isang gabi, habang pinapaliguan ni Aling Iska ang kanyang bagong silang na sanggol, napansin niya ang isang itim na ibong nakadapo sa bubong. Malalaki ang mata, mas malaki sa ordinaryong uwak. Nilapitan niya ito, ngunit hindi ito umalis. Tila ba sinusubaybayan ang kanyang anak. Nang sumunod na araw, natagpuan ang sanggol na patay, malamig, at may tila marka ng kagat sa pusod nito. Walang nakitang hayop o tao. Sinisisi ito ng ilan sa masamang espiritu. Pero ang mga matatanda, alam nila kung ano yon. Aswang yan, bulong ni Mang Teban habang nagkakape sa kanto. Sunod-sunod ang mga kakaibang balita sa baryo. Tila naagnas ang mga katawan ng manok at baboy sa bukid ni Mang Pilo, kahit bago pa lang itong namatay. May amoy dugo na umaalingasaw sa ilang lugar ng gubat tuwing hating gabi.
May batang babae ang sinapian habang naglalaro sa ilalim ng puno ng duhat, nagbago ang boses at tinawag ang sarili bilang anak ng dilim. Hindi na ito ordinaryong pangyayari. Sa loob ng bahay ng mga De La Cruz, naghanda na ng panibagong pulong ang buong angkan. Panahon na para muling bumuo ng bantay ng baryo, wika ni Lolo Apo habang nakaupo sa gitna ng sala. Nakatayo ang ilan niyang anak, pamangkin at apo. Si Elias, bagamat tahimik, ay naroon na rin nakikinig sa bawat salita. Ang huling labanan ay 18 taon na ang nakalilipas. Akala natin tuluyan nang naitaboy ang mga nilalang na iyon. Pero di natin tinapos ang ugat ng kadiliman. Baka bumalik. O baka mas lumakas pa sila. Lumapit si Tio Rogelio, kapatid ni Lolo Apo na isa ring bihasa sa panggagamot. May hinala akong hindi basta aswang ang bumabalik. May gumigising sa kanila. May nag-uutos. Tahimik ang lahat. Elias, wika ni Lolo Apo. Nagulat ang binata, napatingin sa kanyang lolo. Ikaw ang tagapagmana ng mata ng paningin. Kailangan mong makita kung ano ang hindi kayang makita ng ordinaryong mata. Sa susunod na 3 gabi, ikaw ang magiging tagasubok ng kadiliman. Hindi nakapagsalita si Elias. Tila bumigat ang hangin sa kanyang paligid. Unang gabi ng pagsubok, sa gabing walang buwan, isinama si Elias sa tabing ilog. Inutusan siyang ipikit ang mga mata habang pinapainom ng tinimplang langis na may durog na pulang luya, itim na buto, at pulbos ng balat ng punong nara. Nag-init ang kanyang lalamunan. Para siyang sinakal. Bigla siyang napasigaw at nang dumilat siya. Iba na ang mundo. Ang ilog ay kulay itim at sa ibabaw nito ay may mga nilalang na animoy tao pero may pakpak, matatalas ang mga kuko at putlang-putla ang balat. Hindi sila nakikita ng kanyang mga kasama. Ngunit siya, nakikita niya ang lahat. Muling gumigising ang mga aswang, bulong ni Lolo Apo. At ikaw lang ang makakatukoy sa tunay nilang anyo. Ikalawang gabi ng pagsubok, pinapunta si Elias sa gilid ng sementeryo, dala ang basyo ng isang lumang orasyon na nakasulat sa balat ng kambing. Doon niya nakita ang isang babaeng walang anino, nakasuot ng puti, pero ang mukha ay punit at may itim na dila. Nilapitan siya ng nilalang. Taga De La Cruz ka, bulong nito. Kayo ang dahilan kung bakit kami itinapon. Kayo ang dahilan kung bakit ginutom kami sa kadiliman. Ngunit darating ang gabi ng pulang buwan. At muling mabubuksan ang pintuan. Umalinggaw ang tawa nito at nawala sa ulap ng usok. Ikatlong gabi ng pagsubok, sa huling gabi, pinuntahan ni Elias ang pinakamatandang punso sa gubat. Dito niya nakita ang 3 mata, isang nilalang na may itim na balahibo, mabangis na hininga, at tila binubulungan siya ng pangitain ng digmaan. Isang sigaw ang tumama sa kanyang isip, maghanda. Ang tagapagmana ng liwanag ay susubukin. At ang angkan mo ay iyak muli. Pagbalik niya sa kanilang bahay, duguan ang kanyang ilong. Nanginig siya. Hindi ito ordinaryong babala. Hindi ito basta-basta. Kinabukasan, nagtipon ang buong angkan. Sa gitna ng mesa ay inilapag ni Elias ang isang piraso ng buto, itim, nanlilimahid, at may tatak ng anino. Isa sa kanila ay nasa loob na ng baryo. Nagkatinginan ang lahat. Isa sa mga aswang ay nakapasok na. Maaaring isang taga-baryo. Maaaring isang kakilala. O baka isa sa kanila mismo. At doon nagsimula ang takot na mas malalim kaysa alinmang gabi. Sa lumang silong ng bahay De La Cruz, kung saan iniimbak ang mga lumang anting-anting, agimat, at aklat ng mga sinaunang albularyo, nagsimula ang pinakahihintay na pagsasanay ng bagong henerasyon, isang ritual na matagal nang hindi isinasagawa. Ngunit ngayon ay muling bubuhayin sa gitna ng banta ng muling pagbabalik ng mga aswang. 12 silang tinipon, mga pamangkin, apo, at anak mula sa iba't ibang sanga ng angkan. Ngunit ayon sa tradisyon, isa lamang ang dapat tumayong susunod na tagapagmana ng lihim na orasyon. At batay sa hula, si Elias ang pinili ng tadhana. Pagsisimula ng pagsasanay una sa lahat, tinuruan silang magbasa ng lihim na baybayin, mga simbolo at letra na ginagamit sa pag-ukit ng orasyon sa balat, dahon, o buto. Hindi basta-basta ito naiintindihan. Kinakailangan ng bukas na paningin ang kakayahang makita ang espiritu ng salita at maramdaman ang lakas nito. Ang bawat letra, paliwanag ni Lolo Apo, ay may kaluluwa. At kapag mali ang bigkas, baka ang tinawag mo ay aswang sa halip na tagapagtanggol. Nangibabaw ang katahimikan sa loob ng silid habang nagsusulat ng orasyon si Elias gamit ang dugo ng tandang.
Sa unang pagtatangka, nagsimulang umuga ang ilaw ng gasera. Hindi raw ito masama. Isa itong senyales na may nakikinig mula sa kabilang mundo. Pagkilala sa halaman ng lunas at lason kasunod ng pag-aaral ng orasyon, dinala sila sa bundok ng Apuyan, isang lugar na saksi sa maraming engkwentro ng mga nilalang ng dilim at ng mga albularyo. Dito nila pinag-aralan ang mga halamang gamot tulad ng Damong Maria, pangtanggal ng sapot ng masamang espiritu. Sambong at San Francisco, pangpalakas ng aura laban sa sumpa. Bagtingan ng kaluluwa, isang bihirang halaman na lumalaki lamang kapag may dugong inialay sa lupa. Pero hindi lang panggagamot ang layunin, kailangan din nilang matutunan ang halamang lason na ginagamit bilang proteksyon at pangontra, linga ng itim, pinapahid sa sugat upang hindi mapasukan ng espiritu. Langis ng alitaptap inilalagay sa katawan para hindi makita ng aswang. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang pagtuturo ni Tio Rogelio ng isalitang wala sa dila. Ito ang kakayahang makipag-usap sa espiritu gamit ang isipan. Sa isang pagsubok, tinakpan ang bibig ni Elias at pinatayo sa gitna ng anino ng punong balete. Doon niya kinailangang kausapin ang di nakikitang nilalang para makalabas. Tumagal siya ng 3 oras bago siya lumabas, nanginginig at nanlalamig, pero may hawak siyang isang puting hibla ng balahibo. Nang tanungin siya kung anong nilalang ang nakausap niya, isa lang ang sagot niya, isang nilalang na hindi ko nakita pero alam kong nakita niya ako. Pagsubok ng tapang, gabi ng walang orasyon sa 2 linggo ng pagsasanay, tinanggalan sila ng lahat ng gamit, walang langis, walang dasal, walang proteksyon. Inilagay sila sa gitna ng gubat, isa-isa, sa ilalim ng dilim. Layunin nitong subukin ang kanilang likas na tapang. Habang naglalakad si Elias sa gitna ng kakahuyan, nakarinig siya ng bulong, lumapit ka. Dugo mo ang inaasam, tumigil siya. Ramdam niyang hindi iyon isip lamang. May tunay na presensyang sumusunod. Ngunit sa halip na tumakbo, umupo siya sa lupa, ipinikit ang mata, at huminga ng malalim. Hindi ako natatakot. Hindi ako susuko. Ako ay tagapagmana. Sa isang iglap, ang malamig na hangin ay uminit, at isang malakas na tunog ng pagputok ng sanga ang gumising sa kanyang pandama. Nang dumilat siya, wala na ang presensya. Pagbalik niya sa kampo, tinapik siya ni Lolo Apo sa balikat. Ngayon, tunay ka ng albularyo. Pero hindi pa tapos ang pagsubok. Unang engkwentro ni Elias sa aswang sa 4 na linggo, habang nagbabantay sa baryo si Elias, nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Ang aso ni Mang Pilo ay biglang umalulong, at ang mga ilaw ng mga bahay ay sunod-sunod na namatay. Sa may sapa, may nakita siyang babaeng nakaputing damit, nakatalikod, nakatayo sa gitna ng tubig. Tulong, mahina nitong sambit. Lumapit si Elias. Sino ka? Bigla itong humarap. Walang mata, punit ang mukha, at ang dila ay nakalawit na parang ahas. Mabilis ang kilos ng nilalang. Sumugod ito kay Elias. Ngunit bago pa ito makalapit, binigkas ni Elias ang isa sa mga orasyong itinuro sa kanya, sa ngalan ng liwanag na walang hanggan, sa dugo ng unang albularyo, lumayas ka. Biglang sumiklab ang lupa sa paligid. Ang nilalang ay napasigaw, bumaluktot, at nawala sa ulap ng abo. Pagbalik sa bahay, hinimatay si Elias. Ngunit sa kanyang huling buhat ng ulirat bago siya mawalan ng malay, narinig niya ang boses ni Lolo Apo, ito ang simula ng iyong tungkulin. Handa ka na. At sa malalim na antas ng kanyang diwa, naramdaman niya ang tunay na bigat ng angkan. Hindi na siya ordinaryong tao. Isa na siyang tagapagdala ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa kalagitnaan ng kaalaman at kagubatan, may mga lihim na hindi kayang tabunan ng oras. Isa na rito ang matandang kasunduan sa pagitan ng mga unang albularyo at ng mga nilalang ng dilim, kasunduang matagal nang nabaliwala, ngunit ngayon ay muling sumisingaw mula sa mga aninong gumagala sa liblib. Paglalakbay sa yungib ng lumang kasunduan 4 na buwan ng panibagong pagsasanay, ipinatawag ni Lolo Apo si Elias at 2 pa niyang pinsan, si Clara, isang mahusay manghilot, at si Mateo, ang pinakamatapang sa kanilang batch. Panahon na para malaman niyo ang simula, wika ni Lolo Apo, habang hawak ang lumang baston na may ukit ng ahas at araw. Inakay niya sila papuntang yungib ng Alingaungaw, isang kuweba sa paanan ng bundok na itinuturing ng iba bilang bawal na lugar. Doon, may lumang altar ng mga unang albularyo. Sa gitna ng kuweba, may batong may inukit na tatsulok, mata, at liwanag, simbolo ng sinaunang alyansa. Sa pamamagitan ng lumang orasyon, pinabukas ni Lolo Apo ang tomo ng kasunduan, isang bato na kapag sinayaran ng dugo ng tunay na tagapagmana,
ay nagpapakita ng inskripsyon. Pagkapahid ng dugo ni Elias, biglang lumiwanag ang paligid ng bato. Tumambad ang lihim ng kasaysayan. Noong unang panahon, nang hindi pahati ang liwanag at dilim, may mga nilalang na hindi tao, hindi hayop, ngunit may isip at kapangyarihan. Tinawag silang mga alagad ng anino. Upang mapanatili ang balanse, pumasok sa kasunduan ang mga albularyo at angkan ng aswang, bawal silang pumasok sa mga bayan ng tao. Bawal kaming gumamit ng dasal para lipulin sila. Kapalit, isang dugong iniaalay tuwing ika-9 na buwan ng taon sa gitna ng buwan ng dilim. Napakunot no si Elias. Ibig sabihin dati kaming nagkakasundo. Tumango si Lolo Apo. Hanggang sa angkan natin ang tumangging mag-alay ng inosenteng dugo. Doon nagsimula ang gyera. Pagbubunyag ng matandang aswang habang pabalik sa baryo, isang nilalang ang humarang sa kanila sa may talahiban. Matanda ito, kuba, mahaba ang kuko, at may kulay abong buhok na tila nyebe sa gabi. Ngunit hindi ito lumalaban. Nakatayo lang ito, tahimik. Hindi agad umaksyon si Elias. Ako si Aguinay, huling alagad ng sinaunang kasunduan, sabi nito, habang nanginginig ang tinig. Ako ang tagapagsalita ng mga aswang na hindi sang-ayon sa karahasan. Ngunit ako rin ang saksi ng pagkasira ng ating kasunduan. Dugo ninyo ang dahilan pero hindi lahat ng nilalang ng dilim ay sumang-ayon sa paghihiganti. Bakit kayo bumalik? Tanong ni Clara. Dahil may isang bagong pinuno ng mga nilalang. At hindi siya tulad namin. Anak siya ng tao at aswang. Isinilang sa galit. At nais niyang durugin ang lahat ng may dugong de la Cruz. Pagtukoy sa matinding banta ang pangalan nito ay Amanda, ayon kay Aguinay. Isang nilalang na isinilang sa isang kakaibang ritual ng kadiliman, pinagsama ang dugo ng isang dalagitang tao at isang lalaking aswang sa panahon ng pulang buwan. Itinago si Amanda sa pinakagitnang bahagi ng kagubatan, at lumaki itong puno ng galit sa tao, sa albularyo, at sa kapayapaan. Ngayon, siya ang nangunguna sa pagsalakay sa mga liblib na baryo. Kung hindi niyo siya mapipigilan, sabi ni Aguinay, wala nang magtatanggol sa mga inosente. Hindi na ito digmaan lang ng dugo. Digmaan na ito ng paniniwala at kapalaran. Pagdedesisyon ng angkan pagbalik sa baryo, ipinatawag ni Elias ang buong angkan. Ipinakita niya ang ukit ng kasunduan at isinalaysay ang sinabi ni Aguinay. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo, hindi ba traidor ang mga aswang? Walang awa ang mga iyan. Pero hindi lahat ng dilim ay masama, kung may Amanda, kailangan nating hanapin ang ugat niya. Sa huli, nagkasundo ang lahat, hahatiin ang angkan sa 3 grupo, pangkat ng tagahanap, sila ang tutunton sa kinaroroonan ni Amanda. Pangkat ng tagapagtanggol, mananatili sa baryo para protektahan ang mga mamamayan. Pangkat ng kaalaman, mag-imbestiga ng mga sinaunang tala para sa posibleng kahinaan ni Amanda. At si Elias, sa kabila ng kanyang kabataan, ay itinalagang pinuno ng 3 grupo. Pagbanggit ng itinagong katotohanan sa mga lumang tala na nahukay ng pangkat ng kaalaman, may isang matinding revelasyon, si Amanda ay hindi lamang anak ng aswang. Siya ay anak ng isang de la Cruz na babae na pinilit noong panahong ginulo ng mga aswang ang baryo. Hindi lang ito gyera ng dalawang mundo, ito ay gyera sa sariling dugo. Lalong bumigat ang desisyon sa puso ni Elias. Isa siya sa atin pero pinili siyang maging sa kanila. Paglalagay ng tanda sa baryo bilang paghahanda, nagsimula ang angkan sa paglalagay ng mga anting-anting sa bawat bahay. Gumamit sila ng langis ng niyog na may durog na buto ng uwak tawas na inorasyonan itim na sinulid sa pinto at bintana tinik ng punong santol bilang bitag sa bubungan. Isang matandang babae sa baryo ang nagtanong, kailan sila darating? Ang sagot ni Elias, hindi natin alam kung kailan pero alam natin, darating sila. Huling babala mula sa gubat sa panaginip ni Elias, muling nagpakita si Aguinay. Ang gabi ng pulang buwan ay 3 linggo na lang. Doon bubuksan ni Amanda ang daan ng walang hangganan. Kapag nabuksan niyon, hindi lang baryo ninyo ang buguho kundi ang buong mundo ng liwanag. 3 linggo bago ang pulang buwan. Ang katahimikan ng baryo ay tila nababalot ng makapal na usok ng pangamba. Kahit anong lakas ng panalangin, tila may malamig na kamay ng anino na pilit humahaplos sa bawat bahay, bawat pintuan, bawat hininga ng mga taong may kamalayang may paparating na sakuna. Gabi ng unang sigwa wala sa inaasahan. Hindi man lang nagparamdam ang buwan, bigla na lamang dumilim ang kalangitan, at bumuhos ang tila dugong ulan. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa baryo. Pati mga alitaptap ay naglaho.
Isang matinis na huni ng uwak ang nagbukas ng bangungot. Dumaating si Ilaa, sigaw ng isang batang saksi sa labas ng kanilang kubo. Biglang may malalaking anino ang bumagsak mula sa mga puno, sumirit ang ingay ng mga pakpak, at umalingaw-ngaw ang mga ungol ng mga halimaw na gutom sa laman. Ang pag-atake ang unang sinalakay ay ang bahay ng matandang herbolaryo na si Kaya. May matinding galit ang nilalang na bumagsak sa kanyang bubungan, isang babaeng aswang na may malalaking pakpak, nangingitim ang balat, at may mapurol na mga kuko, ngunit matatalim ang mga ngipin. Sa isang kisap mata, nadurog ang bubong, at narinig na lamang ang huling hiyaw ni Kaya. Sinubukan ng pangkat ng tagapagtanggol na makalapit, ngunit sinabayan ng mga itim na anino sa ilalim ng lupa ang pagsalakay. Mula sa lilim, lumitaw ang mga tikbalang at sigbin, mga dating bihira ng makita, ngunit ngayoy parang ipinadala sa iisang layunin, ubusin ang tagapangalaga ng baryo. Ang laban ni Clara at Mateo. Si Clara, gamit ang kanyang pulang tela na may nakasulat na panangga, ay pinilit protektahan ang mga bata sa silangang bahagi ng baryo. Gumuhit siya ng bilog sa lupa gamit ang abo ng niyog at asin. Sa ngalan ng liwanag, huwag kayong papasok dito, sigaw niya. Nagtangka ang isang nilalang na sumugod, isang taong hayop na tila may katawan ng aso at mukha ng tao. Nang makapasok ito sa loob ng bilog, bigla itong nagsisigaw habang nilalamon ng apoy ang balat nito. Si Mateo naman ay humarap sa isang aswang na kalbo, may 4 na mata at amoy panis na dugo. Hawak niya ang kanyang itak na nilublob sa langis ng buntot ng butiki at inorasyonan ng 3 ulit. Sa unang suntok ng halimaw, tumalsik si Mateo sa pader. Pero sa huli, sa gitna ng kanyang pagdurugo, nagawa niyang putulin ang braso ng aswang at napaurong ito sa dilim. Ang pagkawala ng mga bata sa gitna ng kaguluhan, may 3 bata ang nawala, ang kambal ni Mang Hugo at ang anak ni Aling Merst. Ayon sa mga nakakita, may itim na kariton na lumitaw sa gitna ng daan, hila-hila ng kalabaw na walang mata. Doon isinakay ang mga bata at nawala sa usok ng gabi. Sinubukang habulin ni Elias ang direksyon ng anino, ngunit sa kanyang pagtakbo, isang pamilyar na tinig ang narinig niya sa hangin, "Kapatid mo ang susunod," nanlaki ang mata ni Elias. May isa pa pala siyang kapatid na hindi niya kilala. Ang taksil sa loob habang nagpupulong ang mga matatanda sa gitna ng kasagsagan ng laban, isang mas malaking katotohanan ang lumabas. Ang pinsang si Isko, na matagal nang hindi nagpapakita, ay muling bumalik ngunit may dala siyang itim na panyo na may nakaukit na simbolo ng dilim. "Bakit ka ganyan?" tanong ni Elias. "Hindi lahat ng nasa dilim ay masama," sagot ni Isko. "At hindi lahat ng nasa liwanag ay totoo." Biglang nagsulputan ang mga aninong pamilyar, dating mga tauhan ng baryo na matagal nang nawawala. Sila pala'y kakampi na ng mga nilalang ng dilim, pinangakuan ng kapangyarihan kapalit ng kanilang kaluluwa. Sa isang iglap, lumitaw si Aguingay, duguan, duguan. Pinatay nila ang mga aswang na nais makipag-ayos. Si Amandra hindi na pinakikinggan ang mas matatanda. Ang gusto niya'y digmaan. Ang paglikas ng mga naiwan sa pamumuno ni Clara, Mateo, at Elias, minadaling ilikas ang natitirang mga matanda, babae, at bata. Pinalikas sila patungong itas ng bundok Bakunawa, ang huling ligtas na lugar na hindi pa naaabot ng anino. Ginamit nila ang ilandas ng kalimot, 100 itinatago ng mga albularyo na tanging may bitbit na orasyon lamang ang makakalusot. Pero habang tumatawid, may ilang hindi sumunod sa utos at lumihis ng landas, ang ilan ay tuluyang nawala o kinuha ng anino. Pagbibilang ng nawawala at namatay pagdating ng umaga, habang hinihintay ang araw, binilang nila ang mga sugatan, mga nawawala, at mga patay, 14 na ang sugatan, kasama si Mateo, 7 ang nawawala, kabilang ang 3 bata. 9 ang patay, kabilang si Kaya at 2 tagapagtanggol, at ang masaklap isa sa mga patay ay hindi tao. Isang bangkay ng nilalang na may balat ng tao, ngunit may buntot at itim na dila. Isa sa kanila ay may anyong tao, pagbabanta ng pulang buwan sa pinakahuling bahagi ng gabi, bago lubos na lumiwanag ang paligid, may isang mensahe sa langit. Ang buwan ay tila may guhit ng dugo sa gitna, isang palatandaan na papalapit na ang araw ng dugo. May 14 na araw pa, wika ni Lolo Apo, habang duguan at hawak-hawak ang kanyang baston. Pag hindi natin natagpuan ang ugat ng lakas ni Amandra, magiging alikabok tayong lahat. 14 na araw bago ang pulang buwan. Ang baryo ay halos isang ghost town, tahimik ngunit hindi mapayapa. Sa bawat anino sa dingding, tila may matang nakamasid. Ang mga natirang albularyo ay abala sa pagpapatibay ng depensa, ngunit ang tunay na layunin ay hanapin si Amandra,
ang anak ng dilim at taong may dugo ng kanilang sariling lahi. Pagbuo ng pangkat ng paghahanap sa utos ni Lolo Apo, bumuo si Elias ng isang piling pangkat. Elias, ang leader at tagapagmana ng angkan Mateo, sugatan man, ay pumilit sumama Clara, bihasa sa dasal at panlaban sa ilusyon Aling Gracia. Isang matandang mangtatawas na may kakayahang basahin ang aura ng lupa Dondon, isang dating bagitong sundalo na may talento sa pagsubaybay bitbit nila ang talaan ng dugo. Isang aklat na naglalaman ng lahi at kasaysayan ng bawat linya ng albularyo mula pa noong unang panahon. Doon nila napagtanto ang isang revelasyon. Ang ina ni Amandra ay si Teresa de la Cruz, kapatid ng iyong ama, Elias, wika ni Aling Gracia. Biktima siya ng pagkakasala ng isang nilalang ng dilim pero hindi niya piniling patayin ang anak. Isinilang niya ito sa gitna ng kagubatan at iniwan sa isang kuweba sa ilalim ng orasyon. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Siya'y pinsan ko. Ang pagsubok ng gubat ng alanganin sa kanilang pagtungo sa gubat kung saan huling nakita si Teresa. Nadaanan nila ang tinatawag na gubat ng alanganin, isang lugar na sinasabi ng matatanda na binabaluktot ang landas ng mga naglalakbay. Kung hindi ka albularyo, hindi ka makakabalik. Sa loob ng gubat, may mga nilalang na tila tao, ngunit walang mukha. May mga batang umiiyak, babae na tila nang hihingi ng tulong ngunit kapag nilapitan, nagiging abo. Clara ang unang nakaamoy ng masamang espiritu. Huwag ninyong titigan ang mata ng mga ligaw na anino. Kaya nilang ipasok ang takot sa isipan mo. Dahil sa pagsuway ni Dondon, siya'y nahiwalay sa grupo. Hindi na nila siya muling nakita. Ang huling sigaw niya ay, "Inako! Ikaw ba yan?" Pagkakita sa kuweba ng paghuhubog sa gitna ng gubat, natagpuan nila ang kuweba ng paghuhubog, isang sagradong lugar kung saan lumalaki ang mga nilalang na may halong dugo ng tao't halimaw. Sa loob, may mga ukit sa dingding, larawan ng isang batang lalaking lumalaki kasama ng mga anino. Sa gitna ng kuweba, may sira na orasyon sa lupa. Dito siya lumaki, bulong ni Elias. Dito niya natutunan ang galit. Sa isang sulok ng kuweba, may inukit na salita sa dugo, "Hindi ko sila pinili, pero itinulak nila akong maging ako." Ang tinig ni Amandra habang nagsisiyasat, biglang bumigat ang hangin. Nagdilim ang paligid kahit umaga. At sa loob ng kuweba, may boses na tumambad sa kanilang isipan. Kayo ang dahilan kung bakit ako nilikha. Kayo ang bumigo sa ina kong umiwas sa kadiliman. At ngayon, panahon na para balikan ko ang utang ng mundo. Biglang lumitaw sa harapan nila ang anino ni Amandra, hindi pa pisikal na katawan, ngunit sapat upang ilarawan, katawan ng tao, ngunit may buntot ng ahas, mga matang pula na may apoy sa gitna, boses na tila tambalan ng babae at lalaki. Elias, pinsan kong sinumpa ng liwanag. Ikaw ang una kong papatayin. Ang laban sa anino ni Amandra, sinubukan ni Elias gamitin ang orasyon ng pagtulak, ngunit tinawanan lang siya ng anino. Hindi ako basta aswang. Ako'y anak ng kasalanan, bininyagan ng dilim at apoy. Ang iyong dasal ay walang silbi sa dugo kung itinatakwil ng langit. Biglang bumagsak si Mateo, tila kinurot ng aninong itim sa kanyang puso. Si Clara ay nabulag pansamantala nang titigan ang mata ni Amandra. Si Aling Gracia ay nagbitaw ng huling orasyon upang makagawa ng pader ng liwanag, sapat upang makatakas sila. Pagkatuklas ng kahinaan sa pag-uwi nila sa baryo, sugatan at takot, sinuri ni Elias ang mga tala. Doon niya napansin ang kakaibang simbolo sa katawan ni Amandra, isang bituin na baliktad ngunit may linyang putol sa gitna. Ayon sa mga lumang aklat ng mga albularyo, ang simbolong iyon ay tanda ng hindi pagganap ang pagkatao. Isa itong selyo ng hindi pagkumpleto. Kung hindi pa siya ganap na nilalang ng dilim, nangangahulugang may nalalabing liwanag sa loob niya. At dito sila nagkaroon ng pag-asa. Ang plano ni Elias ay hindi lang basta pumatay, bagkus, hanapin ang natitirang liwanag sa loob ni Amandra. Alam niyang delikado. Marahil siya ang mamatay kung mali ang kalkulasyon. Pero may isang huling sikreto si Lolo Apo, may orasyon ng pagtubos, ngunit ito ay hindi ginagamit sa mga tulad niya. Kung gamitin mo ito, maaari mong mailigtas siya o ikaw ang mawawala. Ang babala ng orasyon sa huling pahina ng talaan ng dugo, nakasaad, ang orasyon ng pagtubos ay may katumbas na kabayaran, isang kaluluwang malinis ang loob. Napatingin si Elias sa langit. Napaisip siya, handa ba siyang mamatay para sa isang nilalang na muntik ng patayin ang buong baryo. Araw ng pulang buwan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng baryo, tumigil ang hangin. Ang mga puno ay hindi gumagalaw. Ang mga hayop ay tahimik.
Ang mga ilaw ng araw ay tila lumalabo kahit 10 oras pa ng hapon. Sa tuktok ng bundok Bakunawa, nakatipon ang buong natitirang lahi ng mga albularyo. Lahat ay may bitbit, langis ng niyog, orasyon, asin, tapal, at tubig mula sa sagradong balon. Ito na ang gabi na tinadhana, wika ni Lolo Apo. Ang anak ng liwanag at dilim ay huhusgahan. Pagdating ni Amandra habang bumababa ang araw, unti-unting namumula ang langit. Lumilitaw na ang buwan, tila duguan, parang mata ng demonyo na nakatingin sa mundo. At mula sa kalayuan, sa paanan ng bundok, dumating na ang hukbo ng dilim. Sa kanilang unahan, mga aswang na may pakpak ng panikitikbalang na may apoy sa mata, sigbin na may liig ng ahas, at sa pinakagitna si Amandra, sakay ng itim na kabayong apoy, may balabal na yari sa anino, at may bastong tinubog sa dugo ng sanggol. Ang alamat ng apoy at anino, lumapit si Amandra sa gitna ng kapatagan, tumigil at sumigaw, "Ngayong gabi, mawawala sa mapa ang lahing ipinagkait sa akin. Kayong mga mapagkunwaring albularyo, nagpapanggap na banal pero nagtatago ng kasalanan, ito ang inyong wakas." Sumagot si Elias mula sa ibabaw ng bato ng pagtanggap. "Ako ang dugo ng angkan mong tinakwil, Amandra. Ako ang anak ng parehong lahi. At ngayong gabi, hindi tayo lalaban. Ngayong gabi, haharapin kita bilang tao." Ang pagtutuos, naglakad si Elias, mag-isa, papalapit kay Amandra. Walang armas. Bitbit lamang ang talaan ng dugo at isang puting panyo na may nakasulat na lumang orasyon, ang dasal ng pagtubos. Naggitngit ang mga nilalang ng dilim. "Pumatay na lang tayo," sigaw ng isang aswang. Patayin na sila ngayon din, sambit ng isang tikbalang. Ngunit pinigilan sila ni Amandra. Ito'y laban ng dugo, hindi ng lahi. Ang huling usapan, nagtagpo ang magpinsan, at doon na nagsimulang magtagisan, hindi ng armas, kundi ng paniniwala. "Elias, hindi ikaw ang nilalang ng dilim. Tao ka. Anak ka ng isang inang albularyo. Amandra, ako'y itinapon, iniwan sa anino. Ang liwanag ay hindi kailanman kumalinga sa akin. Elias, hindi lahat ng liwanag ay maliwanag. Minsan, ang tunay na liwanag ay ang pagtanggap. Amandra, tanggapin ko. Ang mga salitang huwag, dapat, bawal. Hindi na ako muling yuyuko sa liwanag." Biglang kumulob. Ang buwan ay nagliyab ng pula. Magsisimula na sana ang digmaan. Ang orasyon ng pagtubos, hinugot ni Elias ang panyo at inusal ang panalangin, sa ngalan ng dugo, sa liwanag ng puso, sa init ng kapatawaran. "Binubuksan ko ang pintuan ng iyong pagkatao. Kung may natitira pang aninag ng kabutihan sa'yo. Dumungaw ka, Amandra. Bumalik ka." Nagliwanag ang panyo. Sa unang sandali, tumawa si Amandra. "Walang kwenta yan. Ako'y hindi tao, ako'y galit." Ngunit nang matamaan siya ng liwanag mula sa panyo, napasigaw siya sa sakit. "Ano itong?" Ang kanyang balat ay tila tinutunaw. Ngunit hindi dugo ang lumalabas, liwanag. Ang paghihiwalay ng katawan at anino, naghiwalay ang dalawang anyo ni Amandra, ang anino, ang halimaw, ang galit, ang pagkamuhi. Ang tao, isang batang lalaki na takot, nanginginig at umiiyak. Ang anino ay lumipad palayo, sumigaw, "Kung hindi kita makukuha, dudurugin kita." Pero bago makalapit muli ang anino, isang palaso ng liwanag ang bumaon sa ulo nito. Galing iyon kay Clara, gamit ang palasong pinagpala, isang orasyon na minsan lamang pwedeng gamitin, kapalit ng sarili niyang buhay. "Ngayon makakaalis ka na sa dilim," nang hina si Clara. Humandusay sa lupa. Nagtataka ang lahat, bakit siya? "Pinili kong ako ang maging kabayaran," anya. Hindi kailangang palaging ang lalaki ang magtubos. Ang liwanag ay hindi kasarian. Ang pagtanggap kay Amandra nang maglaho ang anino, naiwan ang batang si Amandra, hubad, duguan, nanginginig, ngunit buhay. Si Elias ay lumuhod sa tabi niya at niyakap ito. "Hindi mo kailangan mag-isa," sabi niya. Ang buong hukbo ng dilim ay nagsimulang mawala, tila nabunot sa tanikala. Ang ilan ay sumigaw, ang iba'y niyakap ang sarili nilang lilim at kusang naglaho. Ang wakas ng pulang buwan, ang langit ay unti-unting luminaw. Ang pulang buwan ay pinalitan ng puting liwanag. Ang mga patay ay inilibing. Ang mga sugatan ay ginamot. At ang angkan ay muling nabuo. Walang pagdiriwang. Tanging katahimikan ang sumalubong sa umaga. Ang pangako sa huling bahagi ng gabi, nagtipon ang natitirang albularyo. Hawak ni Elias ang batang si Amandra. Hindi natin alam kung kailan muling babalik ang dilim.
Pero ngayon, ang liwanag ay hindi lang orasyon o dasal. Ito ay pagkilala sa pagkatao ng bawat isa. Kahit anong lahi, kahit anong pinanggalingan. 2 buwan matapos ang pulang buwan. Tahimik ang baryo, ngunit hindi na ito tahimik sa takot. Tahimik na may kasamang pag-asa. Wala na ang aninong gumagala tuwing hating gabi. Hindi na kailangan ng bawang sa bintana o asin sa pintuan. Ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay sariwa pa rin sa puso ng ilan. Paggunita sa mga nawalan nagtipon ng buong angkan sa gitna ng barangay plaza, kung saan itinayo ang isang maliit na bantayog ng liwanag, isang simpleng monumento para sa mga nagbuwis ng buhay. Clara, ang babaeng may pusong walang takot dondon, na nawala sa gubat ng alanganin Mateo, na binuwisan ang huling laban Lolo Apo, na pumanaw ilang araw matapos ang digmaan dahil sa pagod, hindi tayo narito upang ipagdiwang ang tagumpay, ani Elias, sa gitna ng pagtitipon. Narito tayo upang ipangako na hindi na muling mauulit ang mga kasalanang nagtulak sa dilim. Ang pagpapasya ni Elias isang linggo matapos ang seremonya, tinipon ni Elias ang mga natirang albularyo at kabataan. Angkan man o hindi, basta may pusong handang maglingkod. Panahon na upang baguhin natin ang panata ng ating lahi, anya. Hindi lamang tayo magiging tagapagtanggol ng liwanag kundi tagapagbantay ng dilim. Sa ilalim ng bagong kasunduan, binuo nila ang bagong angkan ng bantay liwanag, hindi lamang mga albularyo, kundi mga manggagamot, mananaliksik, tagapag-ingat ng kasaysayan hindi lamang laban sa aswang, kundi laban sa pagkakalimot, galit, at diskriminasyon hindi lamang pananggalang, kundi pagpapagaling si Amandra. Ang batang niligtas si Amandra ay hindi basta naging albularyo. Siya ay ginawang tagapagbantay ng hangganan ng dilim. Isinama siya ni Elias sa bawat pagpupulong, bawat ritual, bawat pag-aaral. Ang batang minsang binalot ng anino, ngayon ay tagapagturo ng liwanag at pag-unawa. Ngunit hindi ito naging madali. Marami ang tutol. Paano natin paniniwalaan ang anak ng halimaw, sigaw ng ilan? Ngunit ang sagot ni Elias ay simple, ang liwanag ay hindi binabase sa pinanggalingan, kundi sa pinipiling landas. Mga baryong nagsimulang muling manumbalik sa tulong ng bagong angkan, pinuntahan nila ang mga baryong lubog sa takot, Baryo Luntian, kung saan bumalik ang mga nawawalang bata Sitio Malino, kung saan natagpuan ang mga sugatang tikbalang na ayaw na ng digmaan Barangay Sapat, kung saan nagtayo sila ng maliit na eskwelahan para sa sining, orasyon, at pagpapagaling ang mga taong dati tikom ang bibig. Ngayon ay nakakapagsalita na ng mga alaala. Ang mga mata na dati puno ng duda, ngayon ay naglalaman ng pag-asa. Ang bagong panata tuwing 11 ng gabi, sa bawat kabilugan ng buwan, nagtitipon ang mga bagong tagabantay. Hindi upang mag-orasyon ng panlaban, kundi upang alalahanin ang aral ng nakaraan. Hindi lahat ng nilalang ng gabi ay kalaban. Hindi lahat ng anak ng liwanag ay inosente. Sa bawat nilalang may dilim. Sa bawat halimaw may piraso ng tao. Ang ating tungkulin ay hindi pumatay, kundi makinig, umunawa, at gumabay. Ito ang bagong panatang inuusan ng mga albularyo, kasama ng mga bata. Si Elias, ang huling haligi habang lumilipas ang panahon, si Elias ay hindi na kasing sigla ng dati. Puting-puti na ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malinaw kaysa kailanman. 2.